Dumating na po ngayong araw sa Maynila ang mga Pilipinong tripulante ng MV Devon Bay na nasagip matapos lumubog ang kanilang barko sa karagatang kanluran ng Pangasinan. 2 sa kanilang kasamahan ang nasawi habang 4 pa ang patuloy na hinahanap. Live na magbabalita si Paul Montebon mula dyan sa Maynila. Paul, magandang umaga. Jade at Mar, magandang umaga din sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. Ganap na alas 5 kaninang madaling araw ay dumating nga itong BRP Teresa Magbanwa. Lulan dito ang 15 na mga tripulanteng Pinoy na sakayan ng lumubog na MV Devon Bay doon sa bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa malawak na karagatan ng West Philippine Sea noong January 23, 2026. Pagdating dito sa Maynila ay muling iginiit ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagpapaabot ng pagpapasalamat sa China Coast Guard na sila ay naging instrumento na ligtas itong mga kababayan nating mga tripulanteng Pinoy. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, emosyonal ang pagsalubong sa Pier 13 Port Area Manila sa pagdating ng 15 Pilipinong crew members ng MV Devon Bay, isang Singaporean flag general cargo vessel na lumubog habang naglalayag sa West Philippine Sea malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc noong Enero 23 taong 2026. Ayon sa impormasyon, ang barko na may kargang iron ore ay patungong China mula sa Kutalak, Zamboanga del Sur nang mangyari ang insidente. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga tripulante ay nasagip sa karagatan matapos ang insidente at kalaunay isinailalim sa isang turnover operation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng China Coast Guard. Binibigyang diin ng PCG na naging kritikal ang tulong ng China Coast Guard sa rescue operation, lalo na sa mabilis na pagtugon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga tripulante. Isinagawa naman ang rescue and transfer operation humigit kumulang 168 nautical miles sa kanluran ng Tambubong, Dasol, Pangasinan kung saan kinakailangang gumamit pa ng rigid hull inflatable boats dahil sa malalakas na alon sa lugar. Agad na nilapatan ng paunang lunas gaya ng blood pressure check-up, pagkuha ng vital signs at iba pang first aid treatment. Makikita rin sa video ang malalim na emosyon ng mga tripulante kasabay ng kanilang pasasalamat sa China Coast Guard. 2 sa mga tripulante ang kumpirmadong nasawi at isinailalim na sa isang tamang disposisyon sa pakipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mga kinauukulang ahensya. Tinurn over na po natin sila. Ginawa muna natin yung proseso. Nag-undertake sila ng medical checks. Kasama po natin ang Bureau of Quarantine. Tiningnan din po yung kalagayan ng dalawang hindi po pinalad ng mga kasamahan natin. At sa ngayon, tinurn over na po namin sa Department of Migrant Workers, particularly sa OWA, yung pag-handle ng mga kababayan natin. Yung 2 katawan naman po ay ang Bureau of Quarantine. Sa kabila naman ng matagumpay na rescue, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 4 na nawawala pang Pilipinong crew members sa panguna ng BRP Cape San Agustin at ng PCG Islander Aircraft. Sa pagdating ng mga nasagip na tripulante, muling iginiit ng Philippine Coast Guard ang kahalagahan ng international cooperation sa mga insidente sa dagat kung saan ang pangunahing layunin ay ang kaligtasan ng buhay anuman ang nasyonalidad. Kahit doon sa laot, yung mga barko natin na involved sa rescue operations na ito ay nagpaabot na rin ng ating pasasalamat sa ating kapwa Coast Guard. Sa kanilang pagtugon, sa kanilang responsibilidad bilang Coast Guard na mag-render ng search and rescue. Saan mang dako ng mundo, hindi natin pinag-uusapan po ang teritoryo, hindi natin pinag-uusapan jurisdiction. Sa panahon na buhay ng tao ang nakataya. Alright, Jade and Admar, kanina sa panayam natin kay
Admiral Ronnie Gavan, ang commandant ng Philippine Coast Guard, ay kanilang nilinaw na sa pagkaoras ng mga insidente sa malawak na karagatan dito sa ating bansa ay isinasantabi itong yung usapin ng teritoryo, usapin ng agawan sa iba't ibang mga isla dito sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, dahil yan naman daw ang trabaho ng Coast Guard, anuman ang rasa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng mga otoridad kasama na itong mga experts ng Philippine Coast Guard. At bagamat wala pang balita at impormasyon kung natagpuan na ba itong apat na missing, pero malaki ang kanilang pag-asa na buhay pa ang apat na ito hanggang makapagbigay ng further announcements o pinaka-update na impormasyon doon sa malawak na bahagi ng West Philippine Sea. At inaasahan naman na itong mga tripulante na survivors natin ay magpapatuloy ang kanilang debriefing para sa kung ano nga ba ang totoong nangyari doon sa kalagitnaan ng Scarborough Shoal habang nagbibiyahe o naglalayag nga itong MV Devon Bay sa may Baho de Masinloc. Pero ang pinaka-importante daw ay ligtas sa ngayon ang mga tripulanteng Pinoy, nakauwi at makakasama na ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula pa rin dito sa Maynila, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montemon, SMNI News, back to studio. Paul, maitanong ko lang, maraming hamon ngayon ang Philippine Coast Guard kasi maliban dyan sa lumubog na barko sa West Philippine Sea, meron pang issue ng maritime incident doon sa Davao, di ba? At may mga bangkay na rin nga na na-recover. Tapos kaninang madaling araw din, ongoing din ata yung operation ng PCG doon. Nagkaroon din ng paglubog ang isang ro-ro vessel. Meron bang naibahagi dyan ang Philippine Coast Guard na updates dito pa sa ibang mga maritime incidents sa ating bansa? Ang Zamboanga at sa bahagi ng Davao del Sur ay patuloy na minomonitor daw ng pamunuan ng Philippine Coast Guard kasama na ang kanilang mga district units ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon, para daw maiwasan itong mga insidente ng paglubog ng mga barko, mga maritime incidents natin ay patuloy na makikipag-ugnayan ang pamunuan ng Philippine Coast Guard mula dito sa kanilang central headquarters doon sa mga districts, sa mga units nila, pagpapaalala lalong-lalo na sa navigational na mga paglalayag ng mga Pilipino natin, ng mga seafarers natin, mga mangingisda man natin, at tuloy-tuloy naman daw ang isa sa mga patuloy nila na gagawin daw itong kanilang visibility at pagpapatrolya sa malawak na karagatan na sumasakop dito sa ating bansa para maiwasan at agaran na mabigyan ng responde itong mga kahalintulad na mga insidente. Admar. Paul, si Jade, ito, linawin ko lamang, yung sa MV Devon Bay, yung PCG ba ay nagkaroon na ng investigasyon? Nag-imbestiga na ba sila? May initial assessment na ba sila kung ano yung pinaka-reason kung bakit lumubog yun? May lapses pa yung maritime safety natin? O sisimulan pa nila yung investigasyon na patungkol dyan? Kasama pa yan sa kanilang magiging bahagi ng kanilang investigasyon dahil ang makukuha nila na impormasyon ay magagaling doon mismo sa mga tripulante. Dahil dito sa pagbabalik dito sa Maynila ay isa sa ilalim pa sila sa further medical treatment and attentions o medications and debriefing. Doon natatanungin kung ano ba ang totoong nangyari, kailan ba nangyari, ano ba ang status ng kanilang barko, at papaano nagkaroon naman ng pagsagip o rescue operations, papaano dumaan doon ang China Coast Guard. So hindi pa malinaw ang lahat ng mga mahalagang mga impormasyon at detalye kung ano talaga, kung sino ang may pagkakamali, sino ang dapat na sisihin, bagamat wala dapat na sisihin daw dahil aksidente naman ito. So hintayin na lang natin yung magiging official na resulta ng
investigasyon at pagsisiyasat ng pamuruan ng Philippine Coast Guard. Ang pinaka-importante daw ngayon ay nawala yung tensyon sa pagitan ng China Coast Guard and Philippine Coast Guard, lalong-lalo na doon sa usapin sa teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil nga naman, nagbigay sila ng assurance na nailigtas itong mga tripulanteng Pilipino at ngayon kasama na ng kanilang mga mahal sa buhay pagbalik dito sa Pilipinas, partikular na sa Maynila. Oo. At kasama rin doon sa naghahanap ngayon sa 4 pang missing ang Chinese Coast Guard. Sinasamahan ba? Kasama ba ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard sa paghahanap doon sa 4 pa na missing, Paul? Kasi malinaw kanina na bukod doon sa mga experts natin ng mga barko ng Philippine Coast Guard and chopper ng Philippine Coast Guard, nakikipag-ugnayan din sa international agencies para makatulong sa mabilisan na paghahanap sa 4 pa na missing. Ayan. Maraming salamat, Paul Montebon, live mula dyan sa Maynila.